Sila po ay nagkusa na gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan. Anong sabi natin ilang araw bago magpatawag ng press conference si Rodante Marcoleta at makipag-away sa Senado? That joke of the day. Pinahamak ni Marcoleta ang Diskaya couple for political gains. At least naging bagong hero sila sa mga DDS. Pero iyak naman ang inabot ng mag-asawa. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin. So, ilang araw lang pala natuwa ang mga DDS sa mga Diskaya kasi this time, the Diskaya couple, sina Curly at Sara, together with their lawyers, had no choice. Wala na silang way out kundi aminin na minanipula sila ni Rodante Marcoleta. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung short statement. Pero bago ang mga revelations na yan, una nang umangal si Marcoleta sa kanyang TV program tungkol sa patutsada daw ni Tito Sen na na-edit ang affidavit ng mga Diskaya at siya ang hinihinalang salarin. Kaya nga nag-iiyak ang matandang may peluka. Well, para sa mga ordinaryong Filipino, may intel ang mga senador. Malamang galing ang intel na yan kay Senator Ping Lacson. We don't know yet kung totoo. Pero kung totoo nga, humanda si Marcoleta once na magsimula ang Blue Ribbon hearing ni Lacson. O baka ito rin ang dahilan kung bakit nagngangawa ang Duterte Bloc noong ika-15 ng Setyembre. Kasi marami sa kanila ang dawit o implicated sa flood control corruption. Konting konting hinay, wag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? Pero of course, nasabon si Marcoletang mayabang sa Senado ni Tito Sen. Masyado kasing mayabang at nagmamagaling si matandang may peluka, wala naman siyang binatbat. Pero hindi lang yan ang sakit ng ulo niya. Kaya nga nagpatawag siya ng press con para linisin daw ang kanyang pangalan. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note. Masatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon, gabi ng linggo, nung makuha ko yung in a sealed envelope, wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. Kasi ilang araw lang bago ng kanyang press con, nagsalita ang mga lawyers ng mga Diskaya na technically they were manipulated into drafting an affidavit that focuses only on July 2022 up to now. Magbase ho tayo sa kung ano yung pinapagawa or gustong malaman ng Senado kasi sila yung nag-umpisa dyan. So, nag-comply ho kami doon from July 2022 to present. Ayon sa abogado ng mga Diskaya na si Cornelio Samaniego, nag-comply lang sila sa hinihingi ng Senado or technically ni Marcoleta na former chair ng Blue Ribbon Committee. So, kaya ho ganyan yung affidavit. Wala hong selective memory doon. Sabi lang ng Senado sa invitation nila, July 2022 to present. Bakit naman siya lalabas doon? Yun lang ho yung hinihingi ng Senado eh. Ngayon, kung hihingi ulit ang Senado at ng Congress, siguro yun yung tamang panahon para magsabi siya. Pero naungkat na rin yung huyan kahapon. Nagsumbong siya nung time ni GMA, time ni Pinoy, time ni Duterte. Diba? Nagpadyaryo. Ganun ho yun eh. Magbase ho tayo sa kung ano yung pinapagawa or gustong malaman ng Senado kasi sila yung nag-umpisa dyan. So, nag-comply ho kami doon from July 2022 to present. So, paano yan? Baka hindi lang editing, kundi manipulation din ang ginawa ni Marcoleta. Kaya kailangan siyang imbestigahan at gawin ni PBBM kay Marcoleta ang ginawa ni Digongio kay former Senator and now Congresswoman Laila de Lima. Yun lang. Bye.